Magandang araw, Ma'am Pacquiao. Ako nga pala si Heather Megan T. Saberon at ako ay ikatatlong tagapag-ulat ng Aralin 6 at ngayon ay tatalakayin ko yung mga salitang ginagamit sa usapan na may batayan at paghinuha sa layunin ng kausap o kakayahang pragmatic. Una, tatalakayin natin muna yung paghinuha sa layunin ng kausap o kakayahang pragmatic. So ano nga ba ito? Isang kakayahang komunikatibo ang pag-alam sa layunin ng kausap, tiyak na mahalaga ang bawat sasabihin niya na mamagitan sa nag-usap ng pagkaroon ng unawan upang magtagumpay sa layuning inaasahan. Nakakatulong ang mga salitang ito upang maghinuha ang layunin ng kausap. Halimbawa, ang layunin ng kausap ay magtanong tungkol sa isang takdang aralin sapagkat hindi niya nauunawan ang gagawin nito. Maaring ang gamitin niyang mga salita o pahayag ay una, mahirap, paanong gagawin, patulong, isa-isahan, salamat, at iba pa. Ang kakayahang pragmatic ay nakuha sa kontekstong pinaggagamitan ng mga pangungusap o pahayag. Ayon kang Grace 1997, ang bawat pahayag o pangungusap ay nagtatagay ng dalawang bahagi. Ito yung implied o implicative. Ito po yung dalawang halimbawa ng dalawang bahagi. Ito po yung implied o implicative. Una ay sinabi niya sa kaibigan niya ay parang ang tagal mo na ha. Ang ipinahiwatig dito ay nainip o nag-aalala dahil sa tagal ng paghintay ng kanyang kaibigan. Ang pangalawa naman ay sinabi niya sa mga kaibigan niya, masarap naman ang luto mo, pero parang kulang sa alat. Ang ibig sabihin na ito ay hindi maganda ang lasa, may kasamang kritika. Mahalaga ang gamit ng mga salita sa isang usapan. Maaring batay sa kausapan, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin, at grupong kinabibilangan ng pag-uusap. Ang ibig sabihin ng settings ni Del Hymes ay S is settings, ibig sabihin na lugar ng pag-uusap. P is for participants, ang ibig sabihin ay sino ang nag-uusap. E stand for ends, ang ibig sabihin ay layon ng pag-uusap. A act sequence, ibig sabihin ay takbo ng pag-uusapan. Key is for kiss, formal o di-formal ang pag-uusap. I is for instrumentalities, ibig sabihin ay pasalita o pasulat ang pag-uusap. N is for norms, pagsa ng pag-uusap. Genre, ibig sabihin ay nagsasalaysay, naglalarawan, at nagpapaliwanag. Ito po yung ibig sabihin ng speakings. Ngayon ay nagbigay ako ng halimbawa ng speaking. Ito po yung mga salitang pahayag ng maaring ginamit sa talumpati. At dito nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at may natunan kayo mula sa aking ibinahagi. Salamat, magandang hapon sa inyong lahat. Ma'am Pacquiao.